Hindi ko kailanman malilimutan ang amoy ng ospital na iyon. Amoy ng matapang na gamot, malamig na sahig, at kawalan ng pag-asa. 3 araw na ang nakalipas simula nang maupo ako sa harap ng isang doktor na may mapupungay at pagod na mga mata. 3 araw, ngunit ang kanyang mga binitawang salita ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Paulit-ulit na tila isang sumpa na hindi ko matakasan. Misis, malubha ang kalagayan ng mga ugat ng inyong anak. Isa itong napakabihirang karamdaman. Unti-unting mamamatay ang mga pandama sa kanyang ibabang bahagi. Sa madaling salita, hindi na siya muling makakalakad, habang buhay na siyang magiging lumpo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa aking dibdib, pinipiga ang lahat ng hangin sa aking baga, hanggang sa hindi na ako makahinga. Tiningnan ko si Farel noon, ang aking kaisa-isang anak. 2 taong gulang pa lamang siya. Nakaupo siya sa aking kandungan, inosenteng naglalaro sa laylayan ng aking lumang damit. Walang kamalay-malay na ang kanyang buong kinabukasan ay ninakaw na bago pa man ito magsimula. Ngayong hapon, ang kalangitan sa labas ng aming inuupahang bahay ay kasing dilim ng aking kaluluwa. Ang walang tigil na paghampas ng ulan sa aming kinakalawang na bubong na yero ay lumilikha ng isang nakakabinging ingay. Ngunit sa kabila ng ingay sa labas, ang katahimikan sa loob ng aming maliit at halumigmig na kwarto ay mas nakakapangilabot. Nakaupo ako sa gilid ng aming manipis na higaan. Basang-basa na ang aking mukha dahil sa mga luhang 3 araw nang walang tigil sa pag-agos. Namamaga na ang aking mga mata. Manhid na ang aking mga pisngi, ngunit ang sakit sa aking puso ay parang apoy na patuloy na sumusunog sa aking pagkatao. Pinagmamasdan ko ang malalim at payapang pagtulog ni Farel. Ang kanyang maliliit na pilikmata ay paminsan-minsang gumagalaw. Ang pag-angat at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib ay pantay at tahimik. Paano ko sasabihin sa batang ito na hindi na niya kailanman mararanasang tumakbo sa damuhan, maglaro ng habulan kasama ang ibang mga bata, o kahit ang simpleng pagtayo sa sarili niyang mga paa? Sa kabilang sulok ng aming maliit na kwarto, may ibang tunog na sumisira sa pag-iisip ko, ang tunog ng paghila ng siper. Ang tunog ng mga damit na pilit isinisiksik sa isang lalagyan. Nilingon ko ang aking asawa, si Donnie. Nakatalikod siya sa akin, abala sa pagpuno ng kanyang malaking maleta. Hindi siya nag-iimpake ng mga lumang damit. Isinisilid niya ng maingat ang kanyang mga paboritong panlamig na yari sa mamahaling balat, ang kanyang mga pinakabagong kamiseta, at ang mamahaling pabango na binili niya noong nakaraang linggo lamang. Gamit ang perang dapat sana ay pambili ng gatas ni Farel. Ang amoy ng pabangong iyon ay tila nanunuot sa amoy ng aming nabubulok na kwarto, isang nakakasulasok na patunay ng kanyang pagiging makasarili. Saan ka pupunta? Basag at paos kong tanong. 3 araw ka nang hindi nagsasalita mula noong umuwi tayo galing sa ospital. Hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa. Hindi man lang gumalaw ang kanyang mga balikat upang ipakita na narinig niya ako. Ipinagpatuloy niya ang pagtitiklop ng isang pantalon na tila ba iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo ng mga sandaling iyon. Ang kanyang kawalan ng imik ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Donnie, kinakausap kita, pagmamakaawa ko. Tumayo ako mula sa higaan, nanginginig ang mga tuhod ko. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang braso. Kailangan nating mag-usap. Kailangan nating maghanap ng paraan. Sabi ng doktor, may mga paggagamot na pwedeng gawin. Kailangan ng malaking pera, pero magtutulungan tayo. Magsasanla ako, mangungutang ako, magtatrabaho ako gabi-gabi. Padabog niyang iniwaksi ang aking kamay. Napakalakas na muntik na akong mawalan ng panimbang. Humarap siya sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, tinitigan niya ako. Ngunit ang mga matang nakatingin sa akin ngayon ay hindi ang mga mata ng lalaking minahal ko at pinangakuan ko sa harap ng dambana. Ang mga ito ay mata ng isang estranghero na puno ng matinding pandidiri, puot at pagkamuhi. Umalis ka sa harap ko, Isma, mariin at nanggagalaiting niyang bulong. Pilit na pinipigilan ang kanyang boses upang hindi magising ang bata, ngunit puno ng lason ang bawat salita. Aalis na ako, hindi ko na kaya ang buhay na ito. Napaatras ako, parang sinaksak ang dibdib ko. Aalis? Anong ibig mong sabihing aalis? Paano kami? Paano ang anak mo? Kailangan niya ng ama ngayon higit kailanman. Anak, ngumisi siya. Isang ngiting nakakapanindig balahibo. Huwag mo nang ipilit sa akin ang batang iyan. Simula nang dumating siya sa buhay natin, puro kamalasan na ang nangyari.
Nababaon tayo sa utang. Araw-araw tayong nag-aaway. Tapos ngayon ano? Isang malaking pabigat, isang lumpo. Gusto mo bang ubusin ko ang buong buhay ko, ang kabataan ko, ang lakas ko, sa pagkayod araw-araw para lang buhayin at gamutin ang isang walang kwentang lumpo? Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay umiikot ang buong kwarto. Bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang asido na unti-unting tumutunaw sa aking pagkatao. Asawa ko siya, ama siya ni Farrell. Paano niya nasikmura na tawaging pabigat at walang kwenta ang sarili niyang dugo at laman? Donnie, bawiin mo iyan. Umiiyak kong sumbat sa kanya. Dinuduro ko ang kanyang dibdib habang patuloy na umaagos ang aking mga luha. Anak mo siya, paano mo nasasabi iyan? Wala siyang kasalanan sa nangyari sa kanya. Tayo ang magulang niya. Tayo ang dapat mag-aruga sa kanya hanggang sa huling hininga natin. Hinuli niya ang aking kamay at hinigpitan ang hawak sa aking pulso hanggang sa makaramdam ako ng matinding kirot. Hindi ko siya anak, mabagsik niyang sagot. Idinidikit ang kanyang mukha sa akin. Sigurado ka bang ako ang ama niyan? Baka bunga iyan ang kalandian mo sa ibang lalaki noong mga panahong abala ako sa paghahanap buhay para sa inyo. Baka parusa iyan ng Diyos sa mga kasalanan mo. Ang sakit. Ang sakit-sakit pakinggan. Ang paninirang puri niya sa aking pagkababae at katapatan bilang asawa ay isang patunay na matagal na siyang walang pagmamahal na natitira para sa akin. Bumitaw siya at malakas na isinara ang kanyang maleta. Doon ko napansin ang susunod niyang ginawa na tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Mabilis siyang naglakad patungo sa ating lumang aparador, doon sa may maliit na kahon kung saan ko itinatago ang aming mahahalagang papeles. Binuksan niya ito at dinampot ang isang kayumangging sobre. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi, ang sobrang iyon. Laman ng sobrang iyon, ang perang nakuha ko matapos kong isuko at isanla ang kaisa-isang alahas na ipinamana sa akin ng aking yumaong ina, kasama ang aking singsing sa kasal. Malaking halaga iyon na tinipid at inipon ko ng patago para sana sa paunang bayad sa espesyal na pagpapagamot ni Farrell na nakatakda sa susunod na linggo. Iyon na lamang ang natitira naming pag-asa. Iyon na lamang ang buhay ng aking anak. Donnie, wag, napasigaw na ako. Hindi na inalintana kung magising man si Farrell. Tumakbo ako at pilit na inagaw sa kanya ang sobre. Akin na iyan, pera iyan para sa anak mo. Pambayad iyan sa manggagamot niya bukas. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong kunin ang buhay ng anak mo. Ngunit malakas siya. Itinulak niya ako ng buong lakas. Nawalan ako ng panimbang at tumilapon ako sa kabilang gilid ng kwarto. Tumama ang balikat ko sa matigas na semento. Napadaing ako sa sakit, ngunit mas masakit ang nakita ng aking mga mata. Maingat niyang ibinulsa ang sobre sa kanyang mamahaling panlamig. Hindi pa siya nakontento, kinuha rin niya ang maliit na aklat ng aming bangko sa loob ng kahon. Alam niyang nandoon ang lahat ng natitirang barya ng aming pamilya at alam niyang wala akong hawak na card upang makuha iyon. Bukas na bukas din ay tiyak na uubusin niya iyon. Gumapang ako sa malamig at magaspang na sahig. Lumapit ako sa kanyang mga paa at yumakap sa kanyang mga binti. Wala na akong pakialam sa aking dignidad. Isa akong inang nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Nakikiusap ako, Donnie. Umiiyak ako habang nakadikit ang mukha ko sa kanyang sapatos. Gawin mo na ang lahat. Saktan mo ako. Iwan mo ako. Sumama ka sa ibang babae kung iyon ang gusto mo. Kunin mo ang lahat ng damit ko. Ang mga gamit ko. Pero parang awa mo na sa Diyos. Ibalik mo ang pera ni Farrell. Mamamatay ang anak mo kapag hindi siya nagamot. Hindi siya makakalakad habang buhay. Nakikiusap ako. Walang pagdadalawang isip. Buong lakas niyang sinipa ang aking mga kamay na nakayakap sa kanyang binti. Napahiga ako sa sahig dahil sa tindi ng sakit ng pagkakabali ng aking pagkakakapit. Tiningnan niya ako mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng awa. Tila ba nakatingin siya sa isang maruming insekto na kailangan niyang tapakan upang hindi makagambala sa kanyang pag-alis. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na kailanman ay hindi ko mapapatawad. Naglakad siya palapit sa higaan kung saan nakahiga ang aming anak. Nagising na si Farrell dahil sa ingay at nagsisimula na itong umiyak ng mahina. Tiningnan ni Donnie ang bata. Sa isang saglit, sa isang maliit na bahagi ng segundo, inakala ko na baka sakaling lumambot ang kanyang puso. Inakala ko na ang pag-iyak ng kanyang anak ay makakapigil sa kanyang pag-alis. Ngunit tinitigan lamang niya ang bata nang may matinding pandidiri. Pabigat, mahina ngunit malinaw niyang bulong habang nakatingin sa umiiyak na si Farrell. Isang sumpa,
Isang pabigat habang buhay. Tumalikod siya, hinila ang kanyang maleta at tuluyang binuksan ang pinto. Pumasok ang lamig ng ulan at ang malakas na ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Sa natitira kong lakas, bumangon ako. Binuhat ko si Farrell na ngayon ay umiiyak na ng malakas. Mahigpit ko siyang niyakap sa aking dibdib at tumakbo ako palabas upang habulin ang lalaking nagwawasak sa aming buhay. Tumakbo ako hanggang sa madilim at basang garahe. Donnie, wag mong gawin sa amin ito. Ngunit doon, sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit napakadali para sa kanya na itapon kami na parang basura. Sa tapat ng aming eskinita, nakaparada ang isang makintab na sasakyan na hindi ko pamilyar kung kanino. Umuandar ang makina nito at unti-unting bumaba ang salamin sa may unahan. Sa loob ng sasakyan, nakaupo ang isang babae. Si Vina, ang sekretarya sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Donnie. Ang babaeng palagi niyang sinasabing kasamahan lamang sa trabaho kapag nagdududa ako sa mga gabing hindi siya umuuwi. Nakasuot siya ng matingkad na pulang damit, makapal na pampaganda, at may isang nakakalason ng ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin na basang-basa ng ulan, mukhang pulubi, at yakap-yakap ang aking umiiyak na anak. Mabilis na isinakay ni Donnie ang kanyang maleta at pumasok sa loob ng sasakyan sa tabi ni Vina. Narinig ko ang malakas na halakhak ng babae, isang halakhak na nagdiriwang sa aking pagkawasak. Bago tuluyang umalis ang sasakyan, sinadya ni Vina na ilabas ang kanyang mukha sa bintana upang matiyak na maririnig ko ang huli niyang mga salita. Paalam Isma, pagtiyagaan mo na lang ang anak mong may kapansanan at nabubulok. Hayaan mong magpakasaya ang asawa mo sa piling ko. Aalagaan ko siya ng mabuti. Umatungal ang makina ng sasakyan at mabilis itong humarurot paalis. Sinagasaan ang malaking naipong tubig baha sa kalsada. Tumalsik ang makapal at maitim na putik sa aking mukha, sa aking buhok, at sa damit na ibinalot ko kay Farrell. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. Ang malamig na tubig ay patuloy na bumabasa sa aking katawan, ngunit hindi nito kayang palamigin ang matinding sakit at pagkamuhi na nagsisimulang mamuo sa aking puso. Nanginginig ang aking buong pagkatao. Nanginginig si Farrell sa lamig at takot sa aking mga bisig. Wala na ang lahat. Kinuha nila ang pera namin, ang dignidad namin, at ang kinabukasan ng aking anak. Napaupo ako sa maputik na kalsada at umiyak ng umiyak habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan. Ngunit sa kalagitnaan ng aking paghagulgol, isang nakakakilabot na katotohanan ang pumasok sa aking isipan, isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa kawalan ng pera o asawa. Sa kalagitnaan ng aking paghagulgol habang nakaupo sa maputik na kalsada, isang nakakakilabot na katotohanan ang pumasok sa aking isipan, isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa pagtataksil ng isang asawa. Wala akong pera, wala akong pambili ng pagkain, wala akong pambili ng gamot, at ang pinakamalala sa lahat, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa maliit na katawan ni Farrell na nakadikit sa aking dibdib. Ang matinding buhos ng ulan ay unti-unting napalitan ng mahihinang ambon, ngunit ang lamig ay nanunuot hanggang sa aking mga buto. Tumayo ako, nanginginig ang buong katawan, hindi lamang dahil sa basang damit kundi dahil sa matinding takot na unti-unting lumalamon sa aking katinuan. Dala-dala ko si Farrell na patuloy sa pag-iyak, pumasok kami pabalik sa aming madilim at malamig na kwarto. Wala ng kuryente dahil pinutol ito kahapon pabunga ng ilang buwang hindi pagbabayad ni Donnie. Kinapa ko sa dilim ang isang tuyong bimpo at isang lumang kamiseta. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinuhubad ang basang damit ng aking anak. Ang kanyang balat ay kasing init ng baga, ngunit nanginginig siya sa matinding ginaw. Mahigpit ko siyang binalot sa tuyong tela at niyakap ng buong higpit. Umaasang ang init ng aking katawan ay sapat na upang labanan ang karamdamang unti-unting gumagapang sa kanya. Umupo ako sa sahig na semento, nakasandal sa malamig na pader, at umugoy ng marahan habang umaawit ng isang oyayi na garalgal at puno ng luha. Hindi ko alam kung paano kami nakaligtas sa unang gabing iyon. Bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Hindi ako pumikit kahit isang saglit. Pinakinggan ko ang bawat mabigat na paghinga ni Farrell. Bawat daing niya ay tila patalim na humihiwa sa aking puso. Wala akong nagawa kundi ang umiyak ng tahimik, nananalangin sa isang himala na alam kong hindi darating ng ganoon kadali. Nang sumikat ang araw, ang liwanag nito ay tila walang kakayahang pawiin ang dilim sa loob ng aming kwarto. Ang umagang iyon ang pinakamahabang umaga sa buong buhay ko.
Tumigil na sa pag-iyak si Farel dahil sa labis na pagkapagod, ngunit paminsan-minsan ay naglalabas siya ng mahihinang ungol. Namumutla ang kanyang mga labi at tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Kailangan niya ng gatas, kailangan niya ng gamot para sa lagnat. Tumayo ako, namimitig ang aking mga binti dahil sa magdamag na pag-upo sa semento. Naglakad ako papunta sa aming maliit na lutuan. Binuksan ko ang lalagyan ng yelo. Wala itong laman kundi isang garapon ng tubig. Binuksan ko ang lalagyan ng bigas. Simot na simot, kahit isang butil ay walang natira. Tiningnan ko ang ibabaw ng mesa kung saan ko madalas inilalagay ang aking lumang pitaka. Kinuha ko ito at binuksan. Walang laman. Wala kahit isang barya. Doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Talagang pinlano ni Donnie ang lahat ng ito. Sinimot niya ang bawat halaga na maaari naming gamitin upang mabuhay. Wala akong ibang pagpipilian. Nilunok ko ang natitira kong dangal at pagmamalaki. Binuhat ko si Farel, maingat na inilagay sa aking balikat, at lumabas ng bahay. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata, ngunit mas masakit ang mga tingin ng mga taong nakasalubong ko sa aming eskinita. Tiyak na narinig nila ang kaguluhan kagabi. Tiyak na alam na ng buong barangay na iniwan ako ng asawa ko. Naglakad ako patungo sa tindahan ni Aling Mimin sa kanto. Ang tindahang ito ang madalas naming utangan kapag kinakapos kami ni Donnie. Nang makita ako ni Aling Mimin, agad na nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Itinigil niya ang pag-aayos ng mga itlog sa ibabaw ng estante at pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-uusisa at pilit na itinatagong pandidiri sa aking magulong buhok at namamagang mga mata. Aling Mimin, mahina at nanginginig kong tawag. Ano iyon, Isma? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ang aga-aga pa. Matalim ang kanyang pananalita. Walang bakas ng pag-aawa. Nakayuko lamang ako. Hindi ko kayang salubungin ang kanyang tingin. Pwede po ba akong umutang kahit isang maliit na lata lamang ng gatas at isang banig na gamot sa lagnat? Nilalagnat po kasi si Farel kagabi pa. Wala po kasi akong hawak na pera ngayon. Napabuntong hininga ng malakas si Aling Mimin. Dinig na dinig ito ng dalawang babaeng kapitbahay na bumibili rin sa tindahan. Nagsimula silang magbulungan, sadyang pinalalakas ang boses upang marinig ko. Sabi ko na nga ba, iniwan na talaga siya ni Donnie. Nakita ko silang nag-aaway kagabi sa gitna ng ulan. Sumakay sa magarang sasakyan ang lalaki kasama ang ibang babae. Kawawa naman, pero kasalanan din niya. Hindi marunong mag-asikaso ng asawa kaya naghanap ng iba. Kumuyom ang aking mga kamao, ngunit pinigilan ko ang aking sarili na sumagot. Wala akong karapatang magalit ngayon. Kailangan ko ng pagkain para sa anak ko. Isma, alam mo namang malaki pa ang utang ninyong mag-asawa sa akin, sabi ni Aling Mimin habang nakapamaywang. Nasaan ba ang asawa mo? Siya ang nangakong magbabayad noong 1 linggo pa. Paano kita pa uutangin ngayon kung wala namang katiyakan na mababayaran mo ako? Umiyak na ako sa harap niya. Lumuha ako hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa desperasyon. Babayaran ko po, Aling Mimin. Pangako po, maghahanap po ako ng trabaho ngayon din. Maglalaba po ako, maglilinis ng bahay, kahit ano po. Parang awa niyo na po. Maawa na lang kayo sa anak ko. Mamamatay po siya sa lagnat at gutom. Tiningnan niya ang batang walang lakas na nakasandal sa aking balikat. Nakita siguro niya ang pamumutla nito. Kumuha siya ng isang maliit na kahon ng gatas at ilang pirasong gamot, saka padabog na inilapag sa ibabaw ng estante. O sige, ito na muna. Pero tandaan mo, Isma, kapag hindi mo ito nabayaran sa katapusan ng linggo, hindi na kita pauutangin kahit kailan, at isusumbong ko kayo sa kapitan ng barangay. Maraming salamat po, Aling Mimin. Maraming salamat po. Kinuha ko ang mga pinamili at mabilis na naglakad pabalik sa aming inuupahang bahay. Nang mapakain ko si Farel at mapainom ng gamot, unti-unting bumaba ang kanyang lagnat. Nakatulog siya ng mahimbing. Nakahinga ako ng maluwag kahit papaano. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kinaumagahan ng sumunod na araw, isang malakas na katok ang gumising sa akin. Hindi ito pangkaraniwang katok, tila sinisira ang pinto namin. Agad akong tumayo at binuksan ito. Bumungad sa akin si Mang Sanusi, ang may-ari ng aming inuupahang bahay. Kasama niya ang 2 lalaking hindi ko kilala. Mukhang mga tauhan niya mula sa kabilang kanto. Misis, walang paligoy-ligoy na bungad ni Mang Sanusi. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Nasaan ang asawa mo? 3 buwan na kayong hindi nagbabayad ng upa. Nangako siyang magbibigay ng buong bayad kahapon. Pero nang puntahan ko siya sa pinagtatrabahuhan niya, sinabi sa akin na nag-resign na raw at umalis.
Pinagtataguan niyo ba ako? Nanlaki ang mga mata ko. Tumakas na siya ng tuluyan. Mang Sanusi, wala na po ang asawa ko. Iniwan na po niya kami ng anak ko. Wala po siyang iniwang pera kahit isang kusing. Parang awa niyo na po, bigyan niyo ako ng isa pang linggo para makahanap ng trabaho at mabayaran kayo. Hindi ko na problema kung iniwan ka ng asawa mo. Ang problema ko ay ang negosyo ko. Lugi na ako ng 3 buwan sa inyo. Kung wala kayong pambayad ngayon, lumabas na kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Sumigaw siya kaya napatingin ang ilang mga nagdaraan. Mang Sanusi, maawa po kayo. May sakit po ang anak ko. Lumpo po siya. Hindi ko po alam kung saan kami pupunta. Wala akong pakialam. Utos niya sa 2 lalaking kasama niya. Sige na, ilabas niyo na ang mga gamit nila. Wala nang usap-usap. Pilit kong hinarangan ang pinto, ngunit itinulak lamang ako ng isa sa mga lalaki. Pumasok sila at nagsimulang kunin ang aming manipis na higaan, ang ilang lumang kaldero, ang mga natitirang damit, at inihagis ang mga ito sa labas, sa kalsadang may mga natitira pang putik mula sa ulan noong nakaraang gabi. Nagising si Farel at umiyak ng napakalakas. Niyakap ko siya at umiyak na rin ako. Wala akong magawa kundi panoorin kung paano nila itapon ang aming natitirang dignidad sa kalsada. Lumabas kayo at wag na kayong babalik dito hanggat wala kayong pambayad. Sabay sara ng pinto ni Mang Sanusi at nilagyan ng malaking kandado ang labas nito. Doon na kami opisyal na nawalan ng tahanan. Nakaupo ako sa gilid ng kalsada, napapaligiran ng ilang pirasong gamit namin na mukhang basura. Tinitigan ako ng mga taong dumadaan. Ang iba ay may awa sa mata, ngunit marami ang pilit na umiiwas. Binuhat ko si Farel, isinilid ang mga damit sa isang lumang supot at nagsimulang maglakad. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Maghapon kaming naglakad sa ilalim ng tirik na araw. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang aking tiyan ay kumakalam sa gutom, ngunit patuloy lang ako para sa aking anak. Nang sumapit ang gabi at nagsimula na namang lumamig ang hangin, nakarating kami sa isang maliit na kapilya sa dulo ng isang kalsada. Walang tao doon. Nakita ko ang isang lumang karton sa gilid ng basurahan. Kinuha ko ito, inilatag sa malamig na semento sa labas ng pinto ng kapilya, at doon kami nahiga. Niyakap ko si Farel ng mahigpit. Ito ang aming bagong tahanan, ang malamig na labas ng isang lugar panambahan. Nakita ko ang isang matandang babae na may dalang walis. Siya si Lola Tasing, ang tagalinis ng kapilya. Tiningnan niya kami ng may matinding habag, ngunit wala siyang maibigay na tulong pinansyal dahil mahirap din siya. Gayunpaman, pinayagan niya kaming matulog doon. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, habang inaakala kong nakahanap na kami ng pansamantalang kapayapaan, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw mula kay Farel. Binuksan ko ang aking mga mata sa dilim. Hindi lamang siya nanginginig dahil sa lamig. Ang kanyang buong katawan ay naninigas. Ang kanyang mga mata ay nakatirik pataas, at ang kanyang bibig ay bumubula. Ang lagnat na inakala kong nawala ay bumalik ng mas matindi, kasabay ng komplikasyon ng kanyang sakit sa ugat. Tulungan niyo kami. Sumigaw ako sa kawalan, ngunit walang sumasagot sa tahimik at madilim na kalsada. Tulungan niyo ang anak ko. Patuloy sa pangingisay si Farel sa ibabaw ng lumang karton. Unti-unting nawawala ang kanyang paghinga. Sino ang makakarinig sa aking pagmamakaawa sa kalagitnaan ng gabing ito? O ito na ba ang katapusan ng nag-iisa kong kayamanan? Ang aking mga sigaw ay nilamon ng hangin at ng patuloy na pagpatak ng ambon sa madilim na kalsada. Yakap-yakap ko ang nangingisay na katawan ng aking anak. Ang kanyang mga mata ay puti na lamang ang nakikita, at ang kanyang maliliit na kamay ay naninigas at nakakuyom ng mahigpit. Pakiramdam ko ay unti-unting pinupunit ang aking kaluluwa sa bawat segundong dumaraan na wala akong magawa upang maibsan ang kanyang paghihirap. Diyos ko, wag po. Kunin niyo na po ang lahat sa akin. Ang buhay ko, ang hininga ko, wag lang ang anak ko. Paulit-ulit kong dasal sa kalangitan, habang pilit na pinupunasan ang bumubulang laway sa kanyang bibig, gamit ang dulo ng aking marumi at basang damit. Ang malamig na semento kung saan kami nakaupo ay tila naging saksi sa pinakamadilim na bahagi ng aking pagkaina. Sa gitna ng aking paghihisterya, nakita ko ang isang aandap-andap na liwanag na papalapit mula sa gilid ng kapilya, si Lola Tasing. Bitbit niya ang isang lumang gasera, ang kanyang kulubot na mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Nang makita niya ang kalagayan ni Farel, binitiwan niya ang kanyang hawak na walis at mabilis na lumuhod sa maputik na semento sa aking tabi. Hindi alintana ang dumi na kakapit sa kanyang lumang saya. Itagilid mo ang bata, Isma. Mabilis niyang utos.
Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng matinding karanasan. Huwag mong hayaang patihaya, mabubulunan siya sa sarili niyang laway. Hayaan mo lang siyang mangisay. Huwag mong pipigilan ang mga kamay niya, baka mabali ang mga buto. Sinunod ko ang sinabi ng matanda. Itinagilid ko si Farel. Tumutulo ang aking mga luha at humahalo sa putik at ulan sa kanyang namumutlang pisngi. Lola, mamamatay po ang anak ko. Wala po akong pera pampagamot. Wala po akong asawa na sasandal. Ano po ang gagawin ko? Paano ko bubuhayin ang batang ito sa ganitong kalagayan? Pinunit ni Lola Tasing ang laylayan ng kanyang lumang saya at ipinasak ito sa pagitan ng mga ngipin ni Farel upang hindi makagat ng bata ang sarili niyang dila. Matapos ang ilang minutong tila 100 taon ng paghihirap, unti-unting bumagal ang pangingisay ng aking anak. Bumagsak ang kanyang mga balikat at naging mabigat ang kanyang paghinga. Nakapikit siya. Namumutla na parang isang bangkay, ngunit buhay. Buhay ang anak ko. Kumakabog pa ang kanyang maliit na dibdib. Kailangan nating dalhin iyan sa manggagamot, Isma. Nag-aalalang sabi ni Lola Tasing habang kinakapa ang noo ni Farel na kasing init ng nagbabagang uling. Napakataas ng lagnat. Hindi kakayanin ng katawan niya kung mauulit ang kumbulsyon na iyan. May kilala akong manghihilot at arbularyo sa kabilang barangay, si Mang Sarkim. Marunong siya sa mga ganyang sakit sa ugat at matitinding lagnat. Pero kailangan natin ng sasakyan dahil malayo iyon at hindi mo kayang lakarin habang buhat ang bata sa ganitong lagay ng panahon. Wala po akong ni isang kusing, Lola. Umiiyak kong tugon habang yakap ko ang nanlalamig na katawan ng aking anak. Kinuha po lahat ng asawa ko bago siya sumama sa ibang babae. Pati ang pambili ng gamot ng sarili niyang anak ay ninakaw niya. Dumukot ang matanda sa malalim na bulsa ng kanyang palda. Inilabas niya ang ilang barya na nakabalot sa isang lumang panyo. Ang mga baryang ito ay tila mga ginto sa aking paningin. Ito lang ang naipon ko mula sa limos ng mga nagsisimba sa kapilya noong nakaraang linggo. Kasya na ito pamasahe sa padyak hanggang kina Mang Sarkim. Sige na, tumakbo ka na sa kanto at magabang ng masasakyan. Ako na ang magbabantay dito sa mga natitira ninyong gamit. Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ng matanda. Wala akong maibibigay na kapalit kundi ang aking walang hanggang utang na loob. Binuhat ko ang nanghihinang si Farel at tumakbo ako sa madilim at maputik na kalsada. Bawat paghakbang ko ay mabigat. Ang aking mga paa ay tila nakabaon sa putik, ngunit ang takot na mawala ang aking anak ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inakalang mayroon ako. Nakakita ako ng isang padyak na nakaparada sa kanto. Nagmamakaawa ako sa tsuper, nadalhin kami sa lugar ni Mang Sarkim kahit gabi na at umuulan. Nang makita niya ang kalagayan ng bata, hindi na siya nagtanong pa at mabilis na ipinadyak ang kanyang sasakyan. Nang makarating kami sa maliit na kubo ng manghihilot, halos ibagsak ko na ang pinto sa pagkatok. Binuksan ito ng isang matandang lalaking may puting buhok at malalalim na mata, si Mang Sarkim. Nang makita niya ang kalagayan ng bata, agad niya kaming pinapasok sa loob ng kanyang tahanan na amoy dahon at langis. Inihiga niya si Farel sa isang malinis na banig. Kumuha siya ng mga halamang gamot, pinainitan sa isang kandila at ipinahid sa dibdib at mga binti ng aking anak. Nagpahid din siya ng isang langis na napakatapang ng amoy. Habang minamasahe niya ng mariin ang mga binti ni Farel, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo at ang pag-iling ng kanyang ulo. Misis, napakatigas na ng mga ugat ng batang ito, mababa at seryosong sabi ni Mang Sarkim habang patuloy na hinihilot ang mga binti ng anak ko na tila mga tuyong sanga ng puno. Ang pangingisay niya ay dahil sa matinding lagnat na pumapasok sa kanyang mga sirang ugat at humihina niyang resistensya. Napabayaan ito. Kailangan itong hilutin ng matindi 3 beses sa isang linggo, kung hindi ay tuluyang mamamatay ang ibabang bahagi ng kanyang katawan at baka umakyat pa ang sakit sa kanyang puso. Gagawin ko po ang lahat, Mang Sarkim. Pagagalingin ko po siya. Dasal ko habang nakaluhod sa gilid ng banig, hinahawakan ang malamig na kamay ng aking anak. Kahit gumapang po ako sa putik araw-araw para makahanap ng pambayad sa inyo, gagawin ko po. Kinabukasan, naiwan ang aking anak na natutulog sa loob ng kapilya sa pangangalaga ni Lola Tasing. Ipinangako kong babalik ako bago maghapon na may dalang pagkain at pera. Kailangan kong maghanap ng trabaho. Wala akong pinag-aralan na maaaring ipagmalaki sa malalaking kumpanya. Wala akong karanasan kundi ang pagiging isang may bahay. Naglakad ako sa palengke. Nagtatanong sa bawat pwesto ng isda, sa bawat tindahan ng gulay, nag-aalok na maglinis ng sahig, magbuhat ng mga sako, o maghugas ng mga kasangkapan. Lahat sila ay tinanggihan ako dahil sa aking madungis na hitsura
at sa amoy ng ulan at pawis na nakakapit sa aking damit. Hanggang sa makakita ako ng isang malaking karinderya sa dulo ng palengke na puno ng mga nag-aagawang kumakain. Nagmakaawa ako sa may-ari, isang matabang babae na may matalim na dila. Ipinagkatiwala niya sa akin ang mga bundok ng maruruming plato, mangkok at kaldero sa likod ng kusina, kapalit ng 20 piso isang araw at mga tirang pagkain. Walang pahinga ang aking mga kamay. Bumabaon ang maitim na dumi at malagkit na sebo sa aking mga kuko. Ang matapang na sabon ay pumasok sa mga hiwa ng aking balat. Humapdi at nagsimulang magpaltos ang aking mga kamay na dati ay inaalagaan lamang sa loob ng bahay ni Donnie. Ngunit sa tuwing nakakaramdam ako ng matinding pagod at gustong sumuko, naiisip ko ang maputlang mukha ni Farrell na nakaratay sa banig at ang mayabang na halakhak ng asawa kong nagtapon sa amin. Ang galit, pighati at walang hanggang pagmamahal ay nagsanib upang maging isang matibay na baluti sa aking puso. Hindi ako maaaring mamatay sa gutom. Hindi ko papayagang mamatay sa sakit ang anak ko. Babangon kami. Nang magtakip silim, bitbit ang aking unang sahod na 20 piso at isang supot ng tirang ulam at kanin na ibinigay ng may-ari ng karinderya. Nagmamadali akong naglakad pabalik sa kapilya. Ang puso ko ay umaapaw sa pag-asa na makakain na ng maayos ang aking anak at makakabili na ako ng tamang gamot para sa kanya. Inisip ko kung paano ko isusubo ang sabaw sa kanyang bibig upang magkaroon siya ng lakas. Ngunit pagdating ko sa tapat ng kapilya, nahulog ang bitbit kong supot ng pagkain sa putikan. Kumalat ang kanin at sabaw sa kalsada, ngunit wala akong pakialam. Sa lugar kung saan ko iniwan si Farrell at Lola Tasing kaninang umaga, nakita ko ang matanda na nakadapa sa malamig na semento. Basag ang kanyang labi at dumudugo ang kanyang noo na tila inihampas sa pader. May mga nagkalat na gamit sa paligid. Ang aming mga lumang damit ay nakakalat sa lupa. Tumakbo ako ng mabilis palapit sa kanya at niyugyog ang kanyang mga balikat. Lola Tasing, anong nangyari sa inyo? Lola, nasaan si Farrell? Nasaan ang anak ko? Sigaw ko habang inaalalayan siyang bumangon. Idinilat ng matanda ang kanyang mga mata, na puno ng luha at matinding takot. Itinuro niya ang madilim na kalsada palayo sa kapilya. Nanginginig ang kanyang dugoang kamay at hirap na hirap siyang magsalita. Isma, patawarin mo ako. Pinigilan ko sila pero masyado silang malakas. May 2 lalaking dumating. Kinuha nila si Farrell. Pilit nilang isinakay ang bata sa isang sasakyan kahit umiiyak ito ng malakas. Sino ang mga lalaking iyon? At bakit nila dadamputin ang isang lumpong bata na walang kalaban-laban sa gitna ng pag-aagaw ng liwanag at dilim? Sino ang mga lalaking iyon? At bakit nila dadamputin ang isang lumpong bata na walang kalaban-laban sa gitna ng pag-aagaw ng liwanag at dilim? Halos mawalan ako ng katinuan sa mga narinig ko mula kay Lola Tasing. Binitawan ko ang matanda at nagtatakbo ako sa gitna ng kalsada. Hinanap ng aking mga mata ang anumang bakas ng sasakyan na maaaring nagtangay sa aking anak. Ngunit ang tanging nakikita ko lamang ay ang kadiliman at ang patuloy na pagpatak ng ulan. Nagsisigaw ako, tinatawag ang pangalan ni Farrell hanggang sa mapatid ang mga ugat sa aking lalamunan. Ilang mga kapitbahay ang lumabas mula sa kanilang mga tahanan. May daladalang mga payong at nakatingin sa akin na tila isa akong baliw. Isang ginang na madalas kong makita sa palengke ang lumapit sa akin. Isma, wag ka nang magwala dyan. Sabi niya na may halong inis at awa. Mga tanod ng barangay at mga kawani ng pamahalaan ang kumuha sa anak mo. May nagsumbong kasi na may batang inabandona sa labas ng kapilya na nangingisay at mamamatay na. Dinala nila sa pampublikong pagamutan sa bayan para lapatan ng lunas at balak nilang dalhin sa ampunan dahil akala nila ay tinakasan mo na. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Ampunan. Kukunin nila ang anak ko. Wala akong sinayang na segundo. Tumakbo ako patungo sa bayan. Hindi ko ininda ang layo, ang hapdi ng aking mga paltos sa paa at ang matalim na hampas ng hangin. Nang makarating ako sa pampublikong pagamutan, agad akong pumasok at naghanap. Ang amoy ng matapang na gamot ay nagpabalik sa akin sa araw na unang nahatulan ang kinabukasan ng aking anak. Nakita ko siya sa isang sulok ng masikip na silid. Nakahiga si Farrell sa isang malamig na higaang bakal. May nakakabit na maliit na tubo sa kanyang kamay kung saan dumadaloy ang gamot. Namumutla siya ngunit humihinga ng maayos. Sa tabi niya ay isang babaeng kawani ng pamahalaan na may hawak na mga papeles. Anak ko, sigaw ko habang tumatakbo palapit sa higaan. Niyakap ko si Farrell, hinagkan ang kanyang noo at mga pisngi.
Pinigilan ako ng kawani at ng isang tanod. Kayo po ba ang ina ng batang ito? Matigas na tanong ng babae. Mrs., alam niyo bang kapabayaan ang ginawa ninyo? Iniwan ninyo ang isang batang may malubhang kapansanan sa labas ng kapilya sa gitna ng bagyo. Kung hindi pa namin nakuha, baka patay na ito. Kukunin namin ang bata at ilalagay sa kustodiya ng ampunan dahil malinaw na wala kayong kakayahang buhayin at alagaan siya. Lumuhod ako sa harap ng babae. Ipinagdikit ko ang aking mga palad na puno ng sugat at paltos mula sa buong araw na paghuhugas ng mga kasangkapan sa karinderya. Nagmamakaawa po ako, huwag ninyong kunin ang anak ko. Umiiyak kong pagsamo, ang aking mukha ay nakadikit sa malamig na sahig ng pagamutan. Hindi ko po siya inabandona. Umalis po ako para maghanap ng trabaho. Tingnan niyo po ang mga kamay ko. Naghugas po ako ng sandamakmak na kaldero para lang may maipakain sa kanya at maipambili ng gamot. Iniwan po kami ng asawa ko at dinala ang lahat ng pera namin. Wala po kaming matirhan, pero ina niya ako. Ako ang nagluwal sa kanya, ako ang magpapakain sa kanya, ako ang magpapagaling sa kanya. Papatayin niyo po ako kapag inilayo niyo sa akin ang aking anak. Tiningnan ng babae ang aking mga dugoang kamay, ang aking basang damit, at ang aking mga matang puno ng desperasyon. Nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Nakinig siya sa aking kwento, at sa awa ng Diyos, pinayagan niya akong iuwi si Farel kinabukasan matapos bumaba ang lagnat nito, ngunit may kasamang mahigpit na babala. Kailangan kong maghanap ng maayos na matitirhan, kung hindi ay babalikan nila kami. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking pagkatao. Hindi sapat ang basta mabuhay lamang. Kailangan kong protektahan ang aking anak mula sa mga matang mapanghusga at sa mundong pilit kaming pinaghihiwalay. Sa sumunod na 2 taon, ginawa ko ang lahat ng uri ng trabaho na marangal. Mula sa paghuhugas ng plato sa karinderya sa umaga, paglalaba ng mga bundok ng damit ng aming mga kapitbahay sa hapon, hanggang sa pamamalantsa hanggang madaling araw. Natuto akong matulog ng 2 oras lamang sa isang araw. Ang aking katawan ay naging manhid sa pagod. Nakapag-ipon ako ng sapat upang makaupa ng isang maliit na kwarto. Isang masikip na espasyo na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ang sahig ay magaspang na semento, ngunit mayroon itong pinto na naisasara at nakakandado. Ito ang aming naging palasyo. Isang ligtas na kanlungan kung saan walang sino man ang maaaring umagaw sa aking anak. Hindi rin kami pumalya sa pagpapahilot kay Mang Sarkim. 3 beses sa isang linggo, binubuhat ko si Farel at naglalakad kami ng ilang kilometro patungo sa kubo ng manghihilot. Sa edad na 4, si Farel ay naging isang matapang na mandirigma. Hindi na siya umiiyak sa tuwing pilit na iginagalaw ni Mang Sarkim ang kanyang mga naninigas na binti. Ipipikit lamang niya ang kanyang mga mata, kakagatin ang ibabang labi, at mahigpit na hahawakan ang aking kamay. Namumula ang kanyang mukha sa pagpipigil ng sakit, ngunit ni isang patak ng luha ay walang tumutulo. Nagbunga ang aming mga paghihirap at ang pagtitiis ng aking anak. Ang kanyang mga binti na dati ay parang tuyong sanga, ngayon ay unti-unti nang nagkakalaman. Kayanan niyang umupo ng tuwid ng walang sandalan. At ang pinakamahalaga, naging napakalakas ng kanyang mga braso at kamay. Ginamit niya ito upang igapang ang kanyang katawan sa aming magaspang na sahig. Ngunit sa kabila ng pagiging lumpo, napansin ko ang isang pambihirang bagay tungkol sa aking anak. Napakatalas ng kanyang isipan. Dahil nakakulong siya sa loob ng aming maliit na kwarto, ang buong mundo niya ay ang mga nakikita lamang niya mula sa awang ng aming pinto. Pinapanood niya akong mamalansya, pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan sa labas, at tahimik na pinag-aaralan ang bawat galaw ng mga bagay sa paligid. Isang hapon, nakita ko siyang gumuguhit sa maalikabok na semento gamit ang isang maliit na bato. Iginuhit niya ang isang pusang natutulog sa ibabaw ng aming bubong. Hindi iyon pangkaraniwang guhit ng isang bata. Perpekto ang hugis, kuhang-kuha ang anino, at ang detalye ng hayop. Noon ko napagtanto na nakabilangguman ang kanyang katawan, ngunit hindi kailanman makukulong ang kanyang napakalawak na imamahinasyon. Kailangan niya ng isang malaking bintana upang makita ang mas malawak na mundo. Sinimulan kong bawasan ang sarili kong pagkain. Kumakain lamang ako ng sabaw at kaunting kanin. Ang bawat sentimo na natitira sa aking pamamalengke ay inilalagay ko sa ilalim ng aming manipis na sapin. Matapos ang 6 na buwan, nakapag-ipon ako ng sapat upang bumili ng isang lumang makina.
Isa itong lapad na aparatong umiilaw na may basag na salamin sa gilid. Nabili ko mula sa isang sanglaan ng mga lumang kagamitan. Nang iabot ko ito kay Farel ng gabing iyon, nagningning ang kanyang mga mata. Mabilis niyang natutunan kung paano paganahin ito. Nilagyan ko ito ng mga libreng palaro at mga pahina kung saan maaari siyang gumuhit. Ngunit makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang mainip at magreklamo na masyadong madali at pangit ang mga laro doon. Bakit hindi ka nalang gumawa ng sarili mong laro? Pabiro kong sabi sa kanya habang namamalansya. Seryoso niya itong tinanggap. Ginamit ko ang libreng ugnayan sa labas mula sa kapilya ni Lola Tasing. Naghanap ako ng mga paraan at hakbang kung paano lumikha ng mga gumagalaw na larawan at ipinasa ko ito sa kanyang makina. Mula noon, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata. Nakaupo siya ng ilang oras, mabilis na kumikilos ang kanyang maliliit na daliri sa ibabaw ng basag na salamin. Binibigyan niya ng buhay ang mga iginuhit niyang mandirigma at halimaw. Isang gabi, habang hinihilot ko ang binti ni Farel, nakatutok pa rin siya sa kanyang makina. Pilit niyang pinapatalon ang isang tauhan na kanyang ginawa, ngunit hindi ito sumusunod sa kanyang utos. Namumula ang kanyang mukha sa inis at sa sakit ng aking paghilot. Igalaw mo anak. Kaya mo iyan. Pilit ko siyang pinalalakas, tinutukoy ang kanyang binti at ang kanyang laro. Sumigaw si Farel ng buong lakas, ipinikit ng mariin ang mga mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon. Sa isang kisap mata, perpektong tumalon ang tauhan sa loob ng salamin. At kasabay nito, sa ilalim ng aking mga kamay, naramdaman ko ang isang mahinang sipa, kusa niyang naigalaw ang kanyang kanang binti. Nagyakapan kami at umiyak sa labis na kaligayahan. Isang himala ang naganap. At upang madagdagan pa ang himalang ito, naisip kong ibahagi sa labas ang mga magagandang likha ni Farel. Naghanap ako ng puok kung saan nagtitipon ang mga banyaga at inilagay ko roon ang kanyang mga ginawang tauhan. Ilang araw kaming naghintay, hanggang sa isang gabi, tumunog ang kanyang lumang makina. Isang mensahe mula sa isang banyaga. Nang pilit kong inunawa ang nakasulat gamit ang tulong ng isang guro sa aming lugar kinabukasan, muntik na akong himatayin. Nag-aalok sila ng napakalaking halaga, katumbas ng 50,000 piso, para sa mga iginuhit ng aking anak. Isang halagang babago sa aming buhay at makapagpapagamot ng lubusan kay Farel. Ngunit ang alok na ito ay may kalakip na isang mahigpit at nakakatakot na kondisyon na maaaring sumira sa lahat ng aming pinaghirapan. Ano ang nakasulat sa mensaheng iyon? At paano ko itatago ang katotohanan na ang henyong hinahangaan nila ay isa lamang lumpong bata na itinapon ng kanyang sariling ama? Nanginginig ang buong katawan ko habang pinapaliwanag sa akin ng guro ang nakasulat sa mensahe. Ang 50,000 piso ay tila isang napakalaking panaginip, ngunit ang kapalit nito ay isang kondisyon na maaaring magpabagsak sa lahat ng aming pag-asa. Nais ng mga banyaga na makausap ang lumikha ng mga iginuhit na tauhan. Gusto nilang makita ang mukha nito sa pamamagitan ng makina upang matiyak na totoo ang kanilang kausap at upang pag-usapan ang isang malaking kasunduan para sa isang bagong palaro. Paano ko sasabihin sa kanila na ang henyong kanilang hinahangaan ay isa lamang 6 na taong gulang na batang lumpo? Baka isipin nilang niloloko ko sila. Baka bawiin nila ang alok at tuluyan kaming talikuran. Tiningnan ko si Farel na tahimik na nakaupo sa sahig. Ang kanyang maliliit na daliri ay patuloy na gumagalaw sa ibabaw ng basag na salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ang pagkakataong ito. Ito na ang sagot sa aming mga panalangin. Ito na ang huling pag-asa ng aking anak. Nagpa siya akong gumawa ng isang malaking kasinungalingan. Sa tulong ng guro, sumagot ako sa mensahe gamit ang aking pangalan. Sinabi kong ako ang lumikha ng mga disenyo. Ngunit kasalukuyan akong may malubhang karamdaman na pumipigil sa akin na humarap at magsalita sa makina. Nagmakaawa ako na bigyan nila kami ng pagkakataon na patunayan ang aming kakayahan sa pamamagitan lamang ng palitan ng mga mensahe. Ipinangako ko na tatapusin namin ang buong pangkat ng mga halimaw at mandirigma sa loob lamang ng 2 linggo. Ilang oras kaming naghintay sa kanilang sagot. Bawat patak ng pawis sa aking noo ay kasing lamig ng yelo. Nang tumunog muli ang makina, halos himatayin ako sa pinaghalong kaba at tuwa. Pumayag sila. Ngunit may matigas silang babala. Kapag hindi namin naibigay ang mga iginuhit sa takdang araw, kakansilahin nila ang lahat at hindi na kami muling makakakuha ng anumang trabaho mula sa kanila. Ang 2 linggong sumunod ay tila isang matinding digmaan sa aming tagpi-tagping kwarto. Madaling araw pa lamang ay gising na si Farel.
Pinagmamasdan ko ang aking anak na tila isang batikang manggagawa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa basag na salamin. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga mundong siya mismo ang lumikha. Gumuhit siya ng mga naglalagablab na espada, mga halimaw na nagtatago sa dilim, at mga bayaning may matitibay na baluti. Sa kabilang banda, ang kanyang pisikal na katawan ay patuloy na naghihirap. Tuwing hapon dinadala ko siya kay Mang Sarkim. Lalo pang tumindi ang pagpilit sa kanyang mga ugat dahil kailangan na itong sanayin bago tuluyang manigas. May mga pagkakataong umuuwi siyang namamanhid ang buong binti, lumuluha sa sobrang sakit at pagod. Ngunit sa tuwing inaalok ko siyang magpahinga na muna at itigil ang paggawa sa makina, umiling lamang siya. "Kaya ko ito, inay," bulong niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Matatapos ko ito para makabili tayo ng maraming pagkain at gamot. Hindi ka na babalik sa paghuhugas ng mabahong plato." Pilit kong kinakagat ang aking labi upang hindi humagulgol sa harap niya. Ang aking anak, ang musmus kong anak na pinagkaitan ng kakayahang tumakbo, ang siyang nagdadala sa amin patungo sa liwanag. Nang sumapit ang huling araw ng palugit, matagumpay naming naipadala ang lahat ng kinakailangang iguhit. 2 araw kaming naghintay. 2 araw ng walang tulog na kaba at pag-aalinlangan, hanggang sa tumunog muli ang aming aparato, isang mensahe ng pasasalamat mula sa mga banyaga. At kasunod nito ay ang patunay na pumasok na ang 50,000 piso sa isang pondong ginawa ko sa tulong ng guro. Nang makuha ko ang salapi, inilagay ko ang mga nakarolyong papel sa aking dibdib. Mainit ang mga luha na dumaloy sa aking mga pisngi. Ang unang ginawa ko ay dumaan sa tindahan ni Aling Mimin. Ibinigay ko ang bayad sa lahat ng aming natitirang utang at nag-iwan pa ng sobra. Tiningnan niya ako ng may labis na pagkagulat, ngunit hindi na ako nagpaliwanag pa. Naglakad ako ng nakataas ang noo. Wala na ang isma na yuyuko at magmamakaawa para sa isang latang gatas. Hindi na rin ako bumalik sa karinderya. Nagpaalam ako ng maayos at sinabing may nahanap na akong ibang pagkakakitaan. Ang buong atensyon ko ngayon ay naibaling kay Farel. Ginamit ko ang pera upang dalhin si Farel sa pinakamagaling na manggagamot ng buto at ugat sa isang malaking pagamutan sa syudad. Wala na akong pakialam sa taas ng presyo. Nang suriin ng doktor ang aking anak, laking gulat niya nang makitang buhay pa ang mga ugat ni Farel sa kabila ng matagal na pagkakaparalisa. Pinasalamatan ko sa aking isip ang mga masasakit na paghilot ni Mang Sarkim. "Misis, isang himala na hindi namatay ang mga ugat ng bata," paliwanag ng doktor. "Ngayon, kailangan na lamang natin itong sanayin gamit ang mga tamang kagamitan at matityagang pag-eehersisyo." Iginawa si Farel ng mga pasadyang bakal na isinusuot sa kanyang mga binti upang suportahan ang kanyang bigat. Bumili rin kami ng mga mas mabilis at maayos na makina para sa kanyang mga disenyo. Ang aming maliit na kwarto ay napuno ng mga makabagong kagamitan na hindi akma sa aming magaspang na sahig. Nagsimula ang panibagong yugto ng aming buhay. Araw-araw, sinasanay ni Farel ang kanyang sarili na humakbang gamit ang mga bakal na alalay. Ilang beses siyang nadapa, ilang beses nagkasugat ang kanyang mga tuhod, ngunit palagi siyang bumabangon. Habang sa gabi, patuloy ang pagdating ng mga bagong alok mula sa iba't ibang dako ng mundo. Unti-unting nakilala ang aming ginagamit na pangalan. Isang lihim na pagkakakilanlan na nagtatago sa katotohanang ang henyong nasa likod nito ay isang bata. Lumipas ang mga taon na parang ihip ng hangin. 6 na taon, 6 na taong puno ng pawis, luha at walang patid na pananalig. Mula sa masikip na inuupahang kwarto, nakalipat kami sa isang malaki at magandang bahay sa isang eksklusibong nayon na napapalibutan ng matataas na puno at tahimik na kalsada. Wala nang maingay na bubong tuwing umuulan. Wala nang mga matang mapanghusga. Pinalitan ko ang aking mga lumang damit ng mga maayos at desenteng kasuotan. Nagtayo kami ng isang lehitimong kumpanya na pinamamahalaan ko, habang si Farel ang siyang utak ng lahat ng aming nililikha. Isang maaliwalas na hapon, nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong palasyo. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na inumin habang pinagmamasdan ko ang tanawin sa ibaba. Sa aming malawak na bakuran, naroon si Farel. 8 taong gulang na siya ngayon. Matangkad, malusog, at higit sa lahat, wala na ang mga bakal sa kanyang binti. Tumatakbo siya ng mabilis, hinahabol ang isang bola, at malakas itong sinisipa patungo sa isang maliit na lambat. Ang batang dating tinawag na pabigat, ang batang inabandona dahil sa kanyang kapansanan, ay ngayon nakatayo sa sarili niyang mga paa,
Pinapatakbo ang isang negosyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Napangiti ako. Perpekto na ang aming buhay. Nakuha na namin ang kapayapaang matagal naming inasam. Ang mga sugat ng nakaraan ay tila tuluyan ng naghilom. Ngunit ang tahimik na hapong iyon ay biglang binulabog ng isang matalim na tunog mula sa pampaingay ng aming matataas na tarangkahan. Naglakad ako papunta sa pader, kung saan nakakabit ang isang maliit na salamin na nagpapakita kung sino ang nasa labas ng aming bakuran. Nang dumapo ang aking paningin sa imaheng lumabas sa salamin, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tumigil ang pagtibok ng aking puso. Kumabog ng napakalakas ang aking dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding emosyon na matagal ko nang ibinaon sa kailaliman ng aking pagkatao. Nakita ko ang dalawang figura, matanda, gusgusin, at tila pinagkaitan ng tadhana. Nakatingala sila sa aming bahay, bakas ang labis na pagkamangha at desperasyon. Sa lahat ng taong maaaring kumatok sa aming pintuan makalipas ang 6 na taon, bakit silang dalawa pa na nagtapon sa amin sa putikan ang ngayon ay nakatayo sa labas ng aking kaharian? Humigpit ang hawak ko sa malamig na gilid ng salamin habang nakatitig sa dalawang taong sumira ng aking nakaraan. Si Donnie at Vina. 6 na taon na ang lumipas. Ngunit ang puot na nag-ugat sa aking puso ay tila sariwa pa rin. Pinagmasdan ko ang bawat galaw nila sa labas. Inayos ni Donnie ang kuwelyo ng kanyang gusgusin at kupas na polo. Halatang kinakabahan siya, panay ang pahid ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Si Vina naman sa kanyang tabi ay pilit na itinatago ang panginginig ng mga labi habang nakatingala sa naglalakihang pader at matataas na poste ng aming bahay. Nakasuot siya ng mumurahing damit na kulay pula, isang malungkot at desperadong pagtatangka na ibalik ang kanyang dating kinang na ngayon ay tuluyan ng kumupas. Nang akmang itataas na sana ni Donnie ang kanyang kamay upang pindutin ang pampaingay sa aming tarangkahan, pinindot ko ang pindutan sa loob upang makausap sila. Sino kayo at anong kailangan nyo? Ang boses ko ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Kalmado, malamig at walang anumang bakas ng takot o pagkabigla. Nakita kong napatalon sa gulat si Vina. Nagkatinginan silang dalawa, tila mga magnanakaw na nahuli sa akto. Isma! Nanginginig at basag ang boses na sagot ni Donnie. Ako ito, si Donnie. Asawa mo. Kasama ko si Vina. Gusto lang sana naming bumisita at kumustahin ka. Nabalitaan namin na dito ka na daw nakatira. Bumisita. Isang salitang napakabantot pakinggan, lalo na kung galing sa kanyang bibig. Tiningnan ko sila ng matagal sa pamamagitan ng salamin. Hahayaan ko silang malunod sa kaba. Hindi ako sumagot agad. Sandali lang, matipid kong tugon. Pinatay ko ang ugnayan. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking kasuotan at mabagal na naglakad patungo sa malaking pintuan ng aming bahay na gawa sa matibay na kahoy. Binuksan ko iyon at lumabas ako sa aming malawak na balkonahe. Mula roon, pinindot ko ang isang maliit na kagamitan na automatikong nagbukas sa mataas na tarangkahan. Dahan-dahang bumukas ang malaking bakal. Lumilikha ng isang mahinang tunog na tila nag-aanyaya sa kanila sa isang patibong. Naglakad sila papasok. Nanlalaki ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang malawak na damuhan, ang mga halamang namumulaklak, at ang aming garahe kung saan nakaparada ang aming mga sasakyan. Pumasok sila sa loob ng bahay na tila mga basang sisiw. Nang makita nila ako na nakatayo sa gitna ng aming malawak na bulwagan, natigilan sila. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa. Wala na ang isma na madungis, amoy sabon panlaba, at nakasuot ng gula-gulanit na damit. Ang kaharap nila ngayon ay isang babaeng nakasuot ng magara ngunit simpleng damit, may maayos na buhok, at tindig na puno ng pagmamalaki. Napalunok si Donnie. Nakita ko ang pagkamangha, inggit, at matinding kasakiman na nagliliyab sa kanyang mga mata. Si Vina naman ay hindi makapagsalita. Panay ang tingin sa mga mamahaling palamuti, sa malaking ilaw na nakasabit sa kisame, at sa makintab na sahig. Anong kailangan niyo sa akin? Malamig kong bungad sa kanila, nang hindi man lang sila inaalok na umupo. Pilit na ngumiti si Donnie, isang ngiting peke na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isma, ang laki ng ipinagbago mo, napakaganda ng bahay na ito. Siguro ay nakapangasawa ka ng isang napakayamang lalaki. Masaya ako para sa iyo. Hindi ako kumibo. Hinintay ko siyang ilabas ang totoong pakay niya. Alam kong hindi sila nagpunta rito para lang purihin ako. Alam mo Isma, nagpatuloy si Donnie, medyo kinakapos ng hininga. Nahihirapan kami ngayon, nalugi ang negosyo ko. May sakit din si Vina,
Naisip namin na baka matutulungan mo kami. Bilang dating mag-asawa, baka naman pwede kang mag-abot ng kahit kaunti. Nang marinig iyon ni Vina, bigla siyang sumingit. Tila nakabawi ng tapang at naglabas ng kanyang likas na kamandag. Hindi lang basta tulong, Isma. Alam namin ang sikreto mo. Tumaas ang isang kilay ko. Anong sikreto? Ngumisi si Donnie. Bumalik ang pamilyar na kayabangan sa kanyang mukha. Huwag ka nang magkaila. Alam namin na itinatago mo ang anak mo, ang lumpong batang iyon. Sigurado akong hindi alam ng bago mong mayamang asawa na may anak kang pabigat at may kapansanan. Nakakahiya iyon sa mga negosyong hinahawakan niya, hindi ba? Nanlamig ang hangin sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking dugo, ngunit pinanatili ko ang aking kalmadong mukha. Hinayaan ko silang maghukay ng sarili nilang libingan. Ano ngayon ang gusto ninyong mangyari? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang kanilang mga mukhang sakim. Bigyan mo kami ng 500,000 piso. Mabilis na sagot ni Donnie. 500,000 piso at aalis kami rito ng walang ingay. Hindi namin sasabihin sa asawa mo ang tungkol sa anak mong may depekto. Mananahimik kami habang buhay. Barya lang naman siguro sa iyo ang halagang iyon kumpara sa yaman na nakikita ko ngayon. 500,000 piso. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Dati ay tinangay niya ang kaisa-isang 3,000 pisong inipon ko para sa pagpapagamot ni Farrell. Ngayon ay humihingi siya ng 250,000 kapalit ng kanyang pananahimik sa isang kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Natawa ako. Isang mahina, malamig, at nakakakilabot na tawa na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Unti-unting nawala ang ngisi sa mukha ni Donnie at Vina. Nagtaka sila kung bakit hindi ako natakot o nagmakaawa. Bakit ka tumatawa? Bulyaw ni Vina. Tinatawanan mo ba kami? Gusto mo bang sirain namin ang buhay mo? Nasaan ang batang iyon? Itinago mo sa isang madilim na kwarto. O baka naman itinapon mo na rin sa ampunan para hindi maging sagabal sa kalandian mo. Humakbang ako palapit sa kanila. Umatras ng kaunti si Vina. Gusto niyo ba siyang makita? Mahina ngunit matalim kong tanong. Gusto niyong makita ang batang tinawag niyong pabigat at may depekto? Nagkatinginan si Donnie at Vina. Nakita ko ang pananabik sa kanilang mga mata. Gusto nilang makita ang katibayan para mas lalo nila akong madiin at makuha ang perang gusto nila. Oo, matapang na sagot ni Donnie. Ipakita mo sa amin ang anak ko. Gusto kong makita kung gaano siya kawawa ngayon habang ikaw ay nagpapakasarap sa yaman ng ibang lalaki. Sumunod kayo sa akin. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa malapad at paikot na hagdanan. Rinig na rinig ko ang bigat ng kanilang mga hakbang sa makapal na alpombra habang sumusunod sa akin paakyat. Lalo silang namangha sa mga nakasabit na mamahaling dibuho sa mga dingding. Umaakyat kami patungo sa ikalawang palapag, kung saan matatagpuan ang malaking silid na pinagtatrabahuhan ni Farrell. Huminto ako sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa purong kahoy. Pinihit ko ang hawakan at dahan-dahang binuksan iyon. Inaasahan nilang makakita ng isang madilim na kwarto, isang batang nakaratay sa kama, amoy gamot at walang pag-asa. Ngunit ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag bumungad sa kanila ang katotohanang matagal nilang binaliwala? Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuang kahoy. Naunang humakbang si Donnie sa loob, kasunod si Vina. Nakahanda na ang kanilang mga mapangutyang ngiti. Inaasahan nilang sasalubungin sila ng amoy ng matapang na gamot, ng isang madilim at malungkot na silid, at ng isang batang buto at balat na nakaratay sa isang lumang higaan. Ngunit unti-unting namatay ang ngisi sa kanilang mga labi. Ang bumungad sa kanila ay isang napakalawak na silid na nilalamon ng liwanag mula sa malalaking bintanang salamin. Sa halip na mga kagamitan sa pagamutan, ang buong paligid ay napupuno ng mga matataas na lalagyan ng mga aklat at makukulay na figura. Sa gitna ng silid ay isang napakalaking mesa na gawa sa makinis na kahoy, at sa ibabaw nito ay 3 malalapad na salamin na umiilaw, nagpapakita ng mga gumagalaw na larawan at mga komplikadong disenyo. Wala silang nakitang mayamang lalaki. Ang tanging tao sa loob ng silid ay isang bata na nakatalikod sa amin, nakaupo sa isang napakagandang silya. Nakasuot siya ng malaking panakip sa tainga, at ang kanyang mga daliri ay mabilis na naglalaro sa ibabaw ng tipaan, lumilikha ng mga sunod-sunod na lagitik, na tila isang mabilis na awitin. Ano ito? Pabulong na tanong ni Vina. Ang boses ay nanginginig sa matinding pagtataka. Nasaan ang asawa mo? Kwarto ba niya ito? Hindi ko siya pinansin. Lumakad ako palapit sa mesa. Farrell, anak, malambing kong tawag. Hindi niya ako narinig kaya marahan kong hinawakan ang kanyang balikat. May mga bisita tayo, anak.
Tumigil ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang inalis ang panakip sa kanyang tainga at inikot ang kanyang silya paharap sa amin. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang kaharap nila ay hindi isang batang nakaratay sa kama. Hindi rin siya nakaupo sa isang silyang degulong. Ang kaharap nila ay isang malusog, gwapo, at maaliwalas na batang lalaki na 8 taong gulang. Malinis ang kanyang pananamit, matalino ang kanyang mga mata, at walang anumang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Bumagsak ang panga ni Donnie. Namutla ang kanyang buong mukha na parang tinakasan ng lahat ng dugo sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa hamba ng pinto upang hindi matumba. Si Vina ay napasinghap at napatakip ng bibig gamit ang 2 kamay. Nanlalaki ang mga mata sa matinding gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi! Nauutal na bulong ni Donnie. Hirap na hirap huminga. Imposible. Sino ang batang iyan, Isma? Hindi siya iyan. At upang tuluyang durugin ang anumang pagdududa sa kanyang isipan, tumayo si Farrell. Tumayo siya ng tuwid, walang anumang suporta, walang saklay, walang bakal sa binti. Naglakad siya palapit sa akin ng perpekto, walang kahit anong pilay. Kinuha niya ang aking kamay at humarap sa 2 estrangherong nanginginig sa takot sa aming harapan. Inay, sino po sila? Inosenteng tanong ni Farrell. Ang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Hindi ako sumagot, hinayaan ko silang malunod sa katotohanan. Tinitigan ni Donnie ang mga binti ni Farrell, pagkatapos ay tumingin sa mukha ng bata at pabalik sa akin. Ang kanyang utak ay pilit na inuunawa ang isang bagay na para sa kanya ay isang malaking himala na imposibleng mangyari. Farrell. Tawag ni Donnie. Ang boses ay tila isang iyak ng taong nawawala ng pag-asa. Anak. Ngunit umatras ng isang hakbang si Farrell. Humigpit ang hawak niya sa aking kamay. Tiningnan niya si Donnie ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng galit sa mukha ng aking anak, kundi isang malamig na pagkilala sa isang estranghero na walang halaga sa kanyang buhay. Wala po akong tatay, kalmadong sabi ni Farrell. Sabi po ni Inay, namatay ang tatay ko noong araw, na ninakaw niya ang perang pampagamot ko, at iniwan kaming mamatay sa gutom sa gilid ng kalsada, sa gitna ng malakas na ulan. Napaawang ang bibig ni Donnie. Unti-unting pumatak ang malalaking butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Farrell, anak ko, bulong niya. Gumagapang ang desperasyon sa kanyang tinig. Buhay ako. Ako ang tatay mo. Patawarin mo ako, anak. Umiling si Farrell. Narinig ko po kayo kanina. Nasa itaas po ako ng hagdanan nang dumating kayo. Narinig ko po nang sabihin ninyong lumpo ako, pabigat, at nabubulok sa isang madilim na kwarto. Hindi po ganun magsalita ang isang ama. Kaya hindi ko po kayo kilala. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang sariling dugo at laman ay naging mga patalim na walang awang sumaksak sa dibdib ni Donnie. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malambot na alpombra. Napahagulgol siya ng malakas. Hindi niya kinaya ang bigat ng katotohanang ang batang pinandirian niya noon ay ang mismong batang nakatayo ngayon sa harap niya, malusog, matalino, at nagmamay-ari ng yaman na pinapangarap niya lamang. Gusto niyong malaman kung nasaan ang asawa kong mayaman? Malamig kong tanong habang nakatingin sa nakaluhod na si Donnie at sa tulalang si Vina. Wala akong bagong asawa. Walang ibang lalaki sa bahay na ito kundi ang anak ko. Itinuro ko si Farrell at ang mga makinang umiilaw sa kanyang likuran. Ang batang tinawag ninyong pabigat ang bumili ng bahay na ito. Ang utak at mga kamay niya ang nagbigay sa amin ng lahat ng nakikita ninyo. Ang kumpanyang nagbabayad sa amin ng milyon-milyon ay nakapangalan sa kanya, habang kayo ay nalulunod sa utang at nagkakandara pa sa pagiging mahirap. Kami ng anak ko ay dahan-dahang bumangon mula sa putik na ginawa ninyo. 500,000. Katumbas lamang iyon ng isang araw na kinikita ng anak ko ngayon. Tumingin si Vina sa paligid ng silid. Ang kanyang inggit ay umabot sa sukdulan hanggang sa tuluyang sumabog ang kanyang katinuan. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang buong katawan. Ang lahat ng kanyang pangarap na maging mayaman sa piling ni Donnie ay naging isang malaking biro. Isma, parang awa mo na. Gumapang si Donnie palapit sa akin sa ibabaw ng alpombra. Sinubukan niyang hawakan ang laylayan ng aking damit ngunit mabilis akong umiwas, nandidiri sa kanyang paghawak. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabulag ako ng pera at ng babaeng iyan. Itinuro niya si Vina. Siya ang nag-udyok sa akin na iwan kayo. Siya ang may kasalanan ng lahat. Hayaan mo akong bumalik sa inyo. Magiging mabuti na akong ama.
Kahit gawin mo na lang akong tagapaglinis ng bakuran ninyo, tatanggapin ko. Isang malutong at matunog na sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Hindi galing sa akin, kundi galing kay Vina. Sumugod ang babae at sinampal ng napakalakas si Donnie hanggang sa mapatumba ito. Walang hiya ka, tili ni Vina. Namumula ang mukha sa sobrang galit at pagkabaliw. Matapos mo akong gamitin, matapos nating ubusin ang lahat ng ninakaw mong pera, ngayon isisisi mo sa akin ang lahat. Ikaw ang nagdesisyong iwan ang pamilya mo dahil duwag ka. Tapos ngayon, nakita mo lang na mayaman na ang anak mo, bigla kang magmamakaawa na parang asong ulol. Kung hindi ka naging tanga, sana tayo ang nakatira sa bahay na ito ngayon. Huwag kang makialam dito, Vina. Bulyaw ni Donnie pabalik. Tinulak niya ang babae hanggang sa gumulong ito sa sahig. Umalis ka na sa buhay ko, sinira mo ang pamilya ko. Pinanood ko silang mag-away at magsakitan sa loob ng aming pamamahay. Dalawang asong nag-aagawan sa butong matagal na nilang itinapon. Wala akong naramdaman kundi pandidiri at isang matinding kapayapaan na matagal ko nang inasam. Ang katarungan ay hindi na kailangan panghingin mula sa langit. Ito ay kusang dumating upang maningil sa mismong harapan ko. Sapat na ito, matigas kong sabi. Ang boses ko ay nagpatigil sa kanilang pagtatalo. Tumalikod ako at pinindot ang kagamitang pantawag sa dingding. Mga bantay, maaari ba kayong umakyat dito sa ikalawang palapag? May 2 pulubi na nakapasok at kailangang itapon sa labas ng tarangkahan ngayon din. Pagkarinig doon, lalong nagwala si Donnie. Isma, wag! Anak ko si Farel. May karapatan ako sa kanya. May karapatan ako sa kayamanan ng anak ko. Ngunit hindi man lang lumingon si Farel. Binitawan ng aking anak ang aking kamay. Naglakad pabalik sa kanyang silya, isinuot ang panakip sa tainga, at muling ipinatong ang mga daliri sa tipaan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa na tila walang anumang nangyari, tila walang nakakaawang lalaking nagmamakaawa sa kanyang likuran. Pumasok ang 3 matipunong bantay. Hinawakan nila si Donnie at Vina sa mga braso. Nagpupumiglas si Vina, sumisigaw ng mga malulutong na mura, habang si Donnie ay nagpatianod na lamang, umiiyak ng malakas, nakatingin sa likuran ng kanyang anak hanggang sa tuluyan siyang hilahin palabas ng pinto. Kinaladkad sila pababa ng hagdan, palabas ng malaking pintuan, hanggang sa marating nila ang kalsada sa labas. Naglakad ako patungo sa bintana upang masaksihan ang huling yugto ng kanilang pagbagsak. Sumara ang malaking bakal na tarangkahan. Nakaupo si Donnie sa maalikabok na kalsada, nakayuko at hawak ang kanyang ulo. Tumayo si Vina, inayos ang kanyang nagusot na damit at muling sinampal si Donnie. Dinuraan niya ang lalaki sa harapan mismo ng aming bahay bago tuluyang naglakad papalayo. Iniiwan si Donnie na mag-isang haharap sa sumpa ng kanyang sariling mga desisyon. Nakahinga ako ng maluwag. Bumalik ako sa loob ng silid at lumapit sa aking anak. Inalis niya ang panakip sa tainga at tumingala sa akin. May dalang matamis at dalisay ng ngiti. Ayos ka lang ba, anak? Malambing kong tanong habang hinahaplos ang kanyang buhok. Opo, inay, masayang sagot niya. Tapos na po ang ginagawa ko. Tignan niyo po ang bago kong ginuhit na bayani. Kamukha niyo po, may hawak na espada at isang malaking kalasag na pumoprotekta sa isang munting bata. Niyakap ko ng mahigpit si Farel. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa buhay ng mga taong nagkasala sa iyo, kundi ang pagpapatuloy sa pag-abot ng sariling tagumpay hanggang sa makita nila na ang pinakamalaking pagkakamali nila sa buhay ay ang pag-iwan sa inyo. Mayroon pa kayang kapayapaang matitira sa puso ng isang amang nagtapon sa sarili niyang dugo at laman o habang buhay siyang mumultuhin ng kanyang matinding pagsisisi hanggang sa huling hininga niya sa mundong ito.